Umakyat na sa 13 patay dahil sa pananlasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kaugnay nito, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang mga hakbang ng gobyerno para mabawasan ang matinding pagbaha sa Luzon. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, saang lugar ang pinakamaraming naitalang nasawi dahil sa habagat? Jiggy, pinakamarami na naitala dyan sa Benguet. Yung bilang ng casualty, out of 13, 7 yung naitala dyan sa area na yan. Base ito doon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pero as of 2 p.m. ito ha, Jiggy. So 7 dyan sa Benguet, yung 3 na itala dyan sa Rizal at 3 dyan sa Batangas. Meron din daw 14 na injured o mga nasaktan dahil nga dito sa magkakasunod na sama ng panahon habang siyampa yung missing o nawawala. Pero ito parang consolidated na ito na numero dahil doon sa magkakasunod na sama ng panahon, dulot ng bagyong Luis, ng Maymay at yun ngang nararanasan natin ngayon na habagat. Base naman doon sa pinakahuling tala ng Department of Social Works, Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1.3 million individuals na o mga Pinoy yung naapektuhan nitong magkakasunod na bagyo at sama ng panahon. Kaninang umaga, nagpatawag nga itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga iba't ibang miyembro ng gabinete, partikular yung mga agencies concerned para magsagawa ng situation briefing at dito binigyang diin niya yung kanyang direktiba na una, make sure na makakarating doon sa mga affected families, affected individuals, yung lahat ng assistance o tulong na kailangan, especially doon sa mga malalayong lugar na naapektuhan itong sama ng panahon. And of course, nais din ng Pangulo to make sure na nasa ayos lahat ng mga ahensya at dagdagan pa daw yung mga interventions ng pamahalaan para mabawasan yung problema natin sa baha. Jiggy. At Maricel, sa data ng Pag-asa, gaano ba karaming ulan yung bumuo sa Luzon nitong mga nakalipas na araw? Nako, Jiggy, kung volume ng ulan ang pag-uusapan, mukhang marami-rami nga itong panahon na ito na buhos ng ulan. Dahil lang sinasabi ng Pag-asa, sa Baguio na lamang halimbawa, yun daw average rainfall na bumuhos dyan sa loob ng Siyam na araw ay katumbas na ng 1.5 months na rainfall na usually bumubuhos dyan sa area na yan. Diyan naman daw sa may bahagi ng Pangasinan at sa Zambales, yun daw sa loob ng Siyam na araw, mahigit 1 buwan din yung bumuhos na rainfall. Dito sa Metro Manila, 90% noong average na rainfall na supposedly pang 1 month, so halos pang 1 buwan na rin yung naranasan natin na buhos ng ulan dito sa Metro Manila. Pakinggan natin yung sinabi ng Pag-asa tungkol dyan. Base sa aming datos, of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Halos 1.5 buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Pero Jiggy, bagamat malaki nga yung volume ng rainfall na bumuhos kahit dito sa Metro Manila, so far ang sinasabi ng MMDA, mararamdaman na rin naman daw yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Na ikinatuwa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga areas daw dito sa Metro Manila na madalas nababalita na nalulubog sa baha, makikita daw yung pagbabago ngayon na dati lubog na lubog sa baha. Ngayon, mapapansin yung ilang area gutter deep na lamang. But of course, aminado sila na napakarami pa ng kailangan gawin. Naritong sinabi ng MMDA. Natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati. Simula nang nagsimula kami last year. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan.
At Maricel, maraming lugar pa rin sa Luzon ang lubog sa baha, ang nalubog sa baha. Anong paliwanag dito ng mga opisyal? Well, Jiggy, sama-samang mga factors. Kaya marami pa rin talaga yung naapektuhan ng malakas na ulan at naka-experience ng matinding pagbaha. Of course, nariyan yung hindi pa rin nare-resolve na issue tungkol sa anomalya ng flood control project na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. So marami pa rin areas yung affected ng mga ghost project na magkocontrol sana sa ating pagbaha. Of course, nariyan din yung malaking volume ng rainfall na bumuhos dun sa iba't ibang mga areas sa ating bansa, bukod pa yung pagbuhos ng rainfall dito sa Metro Manila, and napakalaking factor din daw ng tambak na basura na nakakabaranga doon sa supposedly ay lagusan ng tubig. Pero kanina ipinaliwanag nga ng DPWH, particularly sa Secretary Vince Dizon, na may mga efforts naman din ang pamahalaan para matugunan itong problema ng pagbaha. Number one, yung pagsasagawa nila ng mga dredging at paglilinis noong mga waterways. Of course, nariyan din yung pag-improve ng mga pumping stations. Pinapalitan din nila ng mas malalaking mga drainage pipes yung mga lugar para mas mabilis na umagos yung tubig mula sa ulan. And of course, nariyan din yung paglilinis ng basura. Pakinggan natin yung sinabi ng Secretary Dizon. Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. At Maricel, sa usaping politika naman, may pasabog si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tungkol sa Uniteam. Tungkol saan ito at ano ang sinabi ng Malacanang? Jiggy, sa isang panayam kasi, kinuwento ni Presidential Son, Congressman Sandro Marcos, na noon daw 2022 presidential election, so lumapit daw si Pangulong Bongbong Marcos, kasama nga raw si Congressman Sandro dyan sa Malacanang, pero hindi daw siya hinarap ni na FPRRD. Ang humarap daw sa kanila ay 3 opisyal ng gobyerno noong time na yon. At yung isa doon ay current official pa, may hawak pa raw na posisyon. Pero para daw makuha yung endorso, meron daw mga kondisyon na ibinigay itong 3 opisyal na ito kay na Pangulong Marcos. Kasama na nga daw dyan yung pagbibigay sa kanila ng authority para makapamili kung sino yung iuupo bilang Executive Secretary, bilang House Speaker, at yung iba pang mga key positions sa pamahalaan. Pero tinanong nga natin kanina kay Palace Press Officer Claire Castro kung ano ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. So, nagkasama si Jose Castro at si PBBM doon sa meeting kanina sa Malacanang. Natanong daw niya mismo ang Pangulo. Ang sabi daw sa kanya ng Pangulo, pinalaki niya ng maayos ang kanyang anak, hindi raw nagsisinungaling si Congressman Sandro. So makikita natin na suportado ng Pangulo yung kanyang pahayag o yung pahayag ng kanyang anak. So tinanong din kanina si Jose Castro, ano bang tingin niya dito sa naging pahayag ni Congressman Sandro? Because obviously hindi naman napagbigyan din yung sinasabing kondisyon kapalit ng pagsuporta sa pagtakbo ni PBBM. Sabi ni Jose Castro, wala naman daw ibinigay na pahayag si PBBM ukol dyan, pero kung siya ang tatanungin, kung PCO ang tatanungin, maaari ang dahilan daw ng pagbibitiw ng mga kondisyon na ito ay power struggle. Gusto raw marahil nung kabilang kampo na makontrol si Pangulong Marcos o kaya naman ay mapatalsik siya mula sa pwesto. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga kahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulong Marcos Jr.
Sa ngayon, Jiggy, wala pang ibinibigay na anumang komento o reaksyon ang kampo ng mga Duterte dito sa naging pahayag ng Malacanang at ni Congressman Sandro. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.